importante ang pag-ibig. Meron akong nakitang kawikaan sa English. Sabi daw nung pera, if you save me now, I will save you later. Importante ang pag-ibig. Kasi paghahanda mo yan sa kinabukasan na hindi mo sigurado kung ano kinabukasan, ang magagawa mo lang, paghandaan mo kung ano mangyayari. Importante na handa ka sa kung ano ilalabas ng bukas. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano ilalabas ng bukas. At ang ibig kong sabihin, kapag handa ka, kahit anong mangyari, kaya mong lampasan. Bakit may mga tao kapag di na pagbigyan ang tingin sa'yo masamang tao? Kasi ang taas ang tingin nila sa sarili nila, entitled yung mga poke ng ina mo. Ang taas ang tingin nila sa sarili nila, alam mo, karamihan yan sa mga Gen Z. Sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, tignan mo laman ng resume, wala. Pag nag-a-apply yung mga lindex, kasi ako, nag-a-hire ako ng mga tao eh. Imagine mo, para lang makakuha ko ng isang matino, isa lang na putang ng matinong empleyado. 100 tao ini-interview ko eh. Tapos ang karamihan ng mga nag-a-apply, mga bata-bata ng kapiraso. Tapos ito malupit, may mga iba, nagtatanong magkano sweldo. Hindi mo pa nga na-interview, magkano sweldo. Walang masama ron. Pero puta, pagtingin mo sa resume, walang laman. Tapos ito pa, mahirap pa yung trabaho. Puta, ako yung nini-interview eh. Ito sa akin, diretso. Labas ka na ka. Sige, maraming salamat. Ayoko sa ilang oras na. Lahat ng trabaho mahirap. Ganun na lang. Bakit? Ganun ako. Gusto mo ba talaga ginagawa ko? Sobrang konti lang ng mga tao na gusto nila yung trabaho. Bakit? Kasi hihira lang yung mga tao na tinutulad yung pangarap. Ano pong masasabi niyo sa mga magulang na may unfair treatment sa mga anak nila at kinukumpara pa sa iba yung anak nila? Good! Ulitin ko. Good. Bakit? Kasi paglabas mo sa tunay na mundo, nakita mo na eksakto kung ano itsura ng labas na sa loob ka pa. Ang mundo may favoritism. Ang mundo pupupaling ka. Pag hindi ikaw ang pinakamagaling, itchipwera ka. Ganon lagi ang mundo. So hindi ikaw yung paboritong anak. Good. Hindi ikaw yung pinapabora ng magulang mo sa mga away ninyong dalawang magkapatid. Good. Laging ikaw yung huli. Hindi ikaw yung inuuna. Kasi mas mahal yung isa kaysa sa'yo. Good! Alam mong malayo ang mararating mo paglabas mo sa tunay na mundo. Meron bang bagay na palagay mo kulang ka, there's no room for complaining. Trabahuhin mong lumaki sweldo mo, trabahuhin mong dumami yung kinikita mo, trabahuhin mo yung buhay na eksaktong gusto mo. We all have 24 hours a day. We only get to work for 8 hours, maximum siguro 12-13 hours. Pero meron ka pa rin sobrang 1-2 oras na nilalaan mo sa panonood ng Netflix eh. Meron ka pa rin sobrang 2-3 oras na ine-ML mo maghapon eh. Kung meron kang oras para dun sa lahat ng bagay na walang kwenta-kwentang ginagawa mo, edi may oras ka ngayon para magtingin ngayon sa social media yung mga bagay na kapaki-pakinabang. Pakinig ka dun sa mga taong talagang totoong may matututunan kang panibagbong skill, mapapagkakitaan mo para umusad yung buhay mo at makakapakinabang ang buong Pilipinas sa iyo. May ibang nagsasabi na ang mayaman nabibili daw lahat ng gusto. I beg to disagree. Mahirap ka, mayaman ka, may mabibili. At mahirap at mayaman ka, meron kang bagay na hindi nabibili. Isang bagay yan sigurado. Ang ibig sabihin ng mayaman, pag yung kinikita mo mas malaki kesa sa ginagastos mo, mayaman ka. Hindi kailangan ng milyones, hindi kailangan ng 100,000. Isang bagay yan sigurado. Pag mas malaki yung kinikita mo kesa sa ginagastos mo, mayaman ka na. Balik na rin mo yun.